So ngayon po ay as I promised last time, we will start this new series. Although hindi lahat ito ay patungkol doon sa series natin about the church, there will be some next year. Ano po? So ngayon, meron tayong mga apat na mga mensahe, I believe. And although next week magpo-post tayo because we will give way as recognition and appreciation and thanksgiving to our God for the mothers ng ating mga buhay. Amen? Both yung ating nanay, ating mga may bahay. Salamat sa minsan sa isang taon ay nakikita ng buong mundo, okay, even the unbelieving world ay kinikilala ang kabutihan ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng ating mga nanay. Amen? And that is that Friday next. So for today, we will be talking about, sorry po, at hindi pa pala naka-ready yung ating pag-aaralan sa araw na ito. In our series is the church in Smyrna in Revelations chapter 2, verses 8 to 11, and that is about this church being an unconquerable church. Napakagandang word. Tama? Unconquerable church. Welcome po muli ulit kay Brother Jigs. Ano po? Salamat at nakapiling muli natin si Brother Jigs for this afternoon. So may I invite everyone to please stand up sa aming pong mga tagapakinig na may maayos ang inyong mga connection. Thank you for your continuous na pakikinig sa amin pong YouTube channel and even sa Facebook. Ay napapanood nyo po ang aming pong website, ang dunsbaptist.org. Nandyan po yung mga sermon. Ay maging okay? And we will read verses 8 to 11. Tayo po'y magsalitan. I will start sa verse 8 at kayo sa 9, sabay-sabay tayo sa verse 11. And unto the angel of the church in Smyrna write, These things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Let's go to the Lord in prayer. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan, sa kalayaan, na kami po'y nakapagbabasa ng iyong pong salita sa lugar po na ito. There are times na hindi na po namin nakikita na may pagpapasalamat ang mga bagay na ito, and yet, these are all things to be thankful for. Darating ang panahon, Panginoon, na kung saan even ang mga pagtitipon na katulad ng aming ginagawa, ang pagpoproclaim ng aming pananampalataya, Panginoon, ay pagbabawal. Darating ang mga time na kung saan ang aming po, Panginoong, pananambahan sa iyo ay hindi na rin magkakaroon ng kalayaan, ngunit habang kami ngayon ay nandito sa freedom to worship you, to proclaim your word, bigyan kami, Panginoon, ng boldness sa aming mga puso, ng desire sa aming mga heart, Panginoon, na patuloy na ang aming buhay ay gamitin for the proclamation of your gospel, to witness to people, to invite them and bring them sa iyo pong paanan at sila po'y makasumpong dinawa ng kaligtasan. At sa mga mananampalataya, patuloy na kami po ay magpalakasan, magturo ng iyong salita upang kami lahat ay lumago din sa aming pananampalataya that we henceforth no more like children tossed to and fro by every wind of doctrine and every sleight of men na naghihintay to deceive us. At ang kailangan po naming pananggalang, katulad ng sinabi mo sa Book of Ephesians, ay ang iyong salita. Balutin kami ng iyong salita, Panginoon, upang kami, Panginoon, in the latter days, sa mga kapanahunan ngayon na nakikita namin sa aming paligid, ay maging matatag sa aming pananampalataya. Pagpalain mo po ang simbahan na ito. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy na iniibig at minamahal ka sa pamamagitan ng kanilang pag-aawit, pagpalain at i-honor ang kanila po, Panginoong, pagmamahal po sa iyo. And today, we ask for you to cleanse our heart upang ang iyong salita ay tunay makapenetrate po, Panginoon, sa amin. Kami po'y kausapin. May it be a source of doctrine, rebuke, reproof, correction, instruction, Panginoon.
ay naway matupad at hindi bumalik sa iyong salita na void, Panginoon. Dalangin din po namin sa mga tagapakinig namin na hindi pa po ligtas, magligtas ka ng kaluluwa sa mga oras po na ito. Kayo po nawa ang mapapurihan, gamitin ng iyong preacher, O God, to preach thy word only. This we ask and pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. His people will say, Amen. Please be seated. Now, ako po yung naniniwala, I do believe that the doctrine about the church, kung hindi magiging matibay, strong sa ating mga mananampalataya, ako yung naniniwala that this is a very common, ito'y malamang na paborito ni Satan na i-twist o bigyan niya ng error, okay? At nakikita natin yan ngayon sa mga nakapaligid sa atin. That is why there's so many false church. Maraming false religion, false Christians na umiikot sa ating mga paligid. Right now, meron akong panood sa isang news channel, okay, sa Fox News. May isang decision na yung parang New Jersey court sa US. Because maybe nagpetition yung mga parents dahil meron ng tinatawag sa mga eskwelahan na Satan Club. And every time matatapos na ang kanilang klase, so itong Satan Club will have their gathering, nasa hall, inaalaw na ng eskwelahan, and maririnig mo doon, they are shouting, Hail Satan, Hail Satan. They are ripping the pages of the Bible. And so, maaaring yung mga parents ay nagpetisyon para hindi ito i-allow. But then the court have decided na under din sila sa protection ng free speech o ng pag-exercise ng free religion. And so, sanction na, approve na rin ng government ang pag-worship publicly kay Satan. Because sa kanila, ito rin ay isang relihiyon na kanilang i-exercise. They are considering themselves as a church because they have somebody that they will worship. They have an object of their religion. So if you will look, kaya kanina, sabi natin, prayer natin, ito ang mga unti-unti ginagapang ito ni Satan sa mind ng mga bata. And even doon sa mga nagpo-profess about being a true church or a true Christian, kung hindi tayo magiging matibay sa ating doctrine about the true church, isa din tayo sa pwedeng ma-deceive. Tama? Dahil yun ang sinabi ni Paul sa Ephesians. Every wind of doctrine, sleight of men, whereby they lie, wait, naghihintay lamang sila to deceive. Because Satan is active in doing such. Naghihintay siya ng kanyang parang leon na sasagpangin ang kada isang tao upang kanyang linlangin. So bakit natin pinag-uusapan? Bakit mahalaga? Upang tayo ay solid and founded at siguradong naandun tayo sa tunay na simbahan ng Panginoon. Amen? Amen. And then what's ironic doon sa nangyayari na yon is that saan nila kinuha ang pangalan na Satan? Saan nila kinuha ang pangalan na iyon? Kundi sa Biblia, meaning they believe the truthfulness of the book. However, they chose to worship the one who is opposing the true and living God of the Bible. And hindi lamang ngayon parang ibig sabihin with that things happening around us, ang dapat na mensahe sa atin is hindi cheap ang pananampalatayang Kristyanismo, tama? Nararapat lamang that we will invest something. Bilang mga mananampalataya, paano tayo sigurado makakapag-invest? Seryoso tayo dapat sa ating pagbabasa, sa ating pakikinig. Dapat ay hungry tayo na tayo ay mataniman ng tamang doctrine about the Word of God. And right now, the true doctrine of the church. So that we will be assured, we will be confident that we are worshiping the true and living God of the Bible in the true Bible-believing church. Mahalaga ang doctrine sa buhay ng isang mananampalataya. Amen? And I hope magmula sa araw na ito ay hahamunin natin ating mga sarili.
na ang pagsamba natin sa Panginoon, ang pagpunta natin sa simbahan, dahil yun mismo ang sinabi ni Paul kay Timothy, it is the source of what? Doctrine, kauna-unahan. All scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof or rebuke, correction, and instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good work. So, ang isang tunay na mananampalataya, okay, ay magiging gutom palagi. Hinahamon ng sarili, dapat ang kanyang pagtingin sa salita ng Diyos ay pinagmumula ng mga matitibay na doctrine sa pananampalataya upang tayo hindi ma-deceive. Amen? Upang hindi tayo ma-deceive at malinlang ni Satan right now. So kung makikita nyo, ang usapin ngayon, hindi na lamang yung mga quote-unquote Christian and some doctrine here and some doctrine there. Ang battle na right now is between really God and Satan. And the numbers are growing. At lalo siyang expected na to grow exponentially. Why? Because it is now supported by the law. Wala nang aawat sa kanila. Binatasan na ng court that they are protected under the freedom of religion and freedom of speech. So ano ngayon ang pwede nilang maghinder sa kanila? The true church. Amen? Kung ang iyong government itself and the laws of the land will also sanction or allow the worship of Satan, sino na ngayon ang natitira to stand against proclaiming the truth? Will it be the government? No. Will it be the institution outside the church? No. It's the true Bible-believing church. Every man of God who will stand in the pulpit na magpapahayag ng salita ng Diyos. The prayer of the Lord Jesus Christ, anong sabi niya? Manalangin kayo na marami pang mga laborers. Ang panalangin ng Panginoon ay mga kalalakihan later on na mag-stand. Hindi lahat ay tatawaging preachers. Hindi lahat ay tatawaging pastor. But lahat ng mananampalataya ay tinawag na lumago sa kanilang pananampalataya. And start by understanding whether we are in the true church of God. Ang binasa natin ay may 4 lamang na talata, yung church at Smyrna. Kung mapapansin ninyo, yung 7 churches na binanggit sa Revelation, yun ay mga tunay na simbahan at the time of Apostle John. But it is also an illustration of the churches all throughout the generation. Magmula nung itinatag ni Jesus Christ in Matthew 16:18, and thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Na magmula nung itinayo ng Panginoon ng simbahan, ang mga apostoles tinaguyod, ang mga apostoles sumunod sa Great Commission, si Apostle Paul lalo na sa kanyang mga missionary journey, and then hanggang sa nakarating sa atin ang gospel. Magmula noon hanggang ngayon, yung illustration ng 7 churches ay illustration din ng mga simbahan. Magmula noong Matthew 16:18 hanggang sa kapanahunan natin. So therefore, ang titignan natin dito is nasa saan tayo right now in our present day. Asaan ang Duns Baptist Church kaya dito sa mga 7 simbahan na ito? Yung 4 na verses dito sa Revelations 2:8-11, maikse ang para sa Smyrna. Why? Because walang rebuke yung ating Panginoon. It is all praises to this church in Smyrna. So, however, ang kanyang tema is a letter to a suffering church. A letter to a church that at that time is experiencing great trials and tribulations. It is the second of the 7 letters, the shortest of the 7 letters. Why the shortest? Sabi ko nga, because God has nothing to say na negatibo, na bad, na rebuke sa simbahan na ito. In practical life, kapag marami tayong kailangang i-explain sa isang tao, for example, meron tayong kailangan na ipakita o ipaalam sa isang tao about a wrongdoing or sa maling ginagawa niya, it will take a lot of explanation. Amen? Because we need to justify. At para makuha ang kanya ding pag-agree na meron nga siyang maling nagawa. So we need a lot of explanation, basis, factual examples,
para kanyang finally siya ay mag-agree doon sa ating sinasabi when it comes to something na nagawa niyang mali o wrongdoing, mistake na nagawa. Kailangan maraming paliwanag. We need to choose the right word. An exact word to say para ma-express natin yung point. But when it comes to praises and appreciation, halimbawa, merong sasabihing magandang bagay sa isang tao, hindi na mahirap sabihin. Direct to the point, madaling pumili ng salita, right? Kasi hindi na yung subject to the challenge. Praises na nga eh. Magagandang salita na nga na manggagaling sa iyo. Ang talagang response na noong receiver is to accept it and to be thankful for. Tama? Hindi natin kailangan ng maraming explanation or justification. Because ano word na gamitin natin will be received well because in the first place, those are praises. This letter is also a letter of God to Christians and the church as a whole who is presently suffering at that time. So ngayon, kung yung sinabi natin na itong mga 7 simbahan na ito sa Revelation is illustration din ng mga simbahan sa kapanahunan natin at yung mga nauna pa sa atin, somehow, ang Duns Baptist Church right now ay nagfo-fall into one of these churches. At yung iba pang mga tunay na mga simbahan right now ay nagfo-fall dito sa mga simbahan na ito. Kung ang mensahe niya dito sa simbahan na ito ay walang rebuke and is a letter of suffering, letter to a suffering church, letter to a suffering Christian, therefore, kailangan nating eliminate yung idea na ang simbahan ng Panginoon will be always in good condition physically. Tama? Kasi ang sulat niya dun sa Smyrna is walang any indication that they are physically in good condition. They are a suffering church. They are a church in tribulations and in trials. Pero ano yung makikita natin dito sa testimony ng church na ito at bakit ang Panginoong Jesus have so much praises and acclamation sa simbahan na ito? At iyon ang nais natin. Because yung karamihan ng mga simbahan dito sa Revelation ay maraming rebuke ang Panginoon. Tayo ay hindi tayo perfectong simbahan. I do believe that the church in Smyrna is also not a perfect church because walang perfectong simbahan at perfectong Kristiyano, right? Even sa ating kapanahunan. But what we can see in the testimony of this church is, number 1, it is a church that was triumphant while troubled. Okay? Triumphant while troubled. Kailangan nating i-test yung triumph, okay, yung tagumpay in the eyes of God para siya maging genuine, valid na triumph in the eyes of God. Ang pang-itetest sa kanya ay troubles, trials, persecution, physical na kahirapan, physical na trial. At kapag napapaglampasan iyon ang genuine illustration that the church is triumphant in the eyes of God. So therefore, hindi yung kawalan ng mga troubles and trials and persecution kahit sa atin ang indication that we are triumphant. Tama? Para din tayo masabi natin we are triumphant in the eyes of God, we welcome din sa atin as a church and every individual Christian that we will be tried. Tama? That we will face some trials and tribulations and even persecution in our lives. Hindi natin maikukumpara right now yung mga physical beating na dinanas ng mga apostoles nung araw o mga naunang mananampalataya. Hindi natin yun chine-chase para lamang masabi natin that we are a true church. No. Anuman ang katatayuan natin right now, that's the provision of God. At mayroong iba-ibang forms ng trials and tribulation that every church of God is experiencing. Tama? Hindi yan generic for all. Iba-iba. Doon sa kung ano ang provision ng Panginoon, kung ano ang nais ng Panginoon sa kanyang mga simbahan. But this church, sabi doon sa verse 9, let's read together. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Before we really appreciate and understood the word triumphant in God's perspective, it has to be tested against the troubles of life.
Yun lamang ang nag-iisang kaparaanan for the claim ng isang simbahan or a Christian that I am triumphant in God. It has to be tested against the physical troubles of life. Amen? Kaya hindi wise that we will eliminate such. Yan ang proseso ng Panginoon upang ating lubusang maunawaan that we are triumphant Christians, that we are more than conquerors if our Christian life is being tested with the troubles of life. The verse says, I know thy tribulation. Ano yon? Alam ng Panginoon. Hindi lamang niya alam, ano pa? Sanctioned niya. That's the secret. Hindi tayo bumabalik sa Panginoon asking Him why. Or complaining. Ang sabi ng Panginoon, I know thy tribulation. Alam ko. Sanction ko yan. Provided ko yan. Allowed ko yan. Mga tribulation na mayroon kayo. Trials and troubles and persecution of life should not come as a surprise. It ought to be expected, another doctrine. I want everyone to understand, tayong lahat ngayon, na ang ating titignan ngayon is the doctrine of the church in the context of the doctrine of trials, the doctrine of troubles, the doctrine of persecution. Dahil mahalaga sa isang tunay na mananampalataya na tama ang ating doctrine about trials and tribulations and persecutions, that it's not to be parang iwasan, na it's not something na ating ikagugulat kapag nangyayari sa atin. In fact, it has to be expected. Kaya ang sabi ni Peter, look at 1 Peter 4:12, let's read together. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you as though some strange thing happened unto you. And it's not a common trial. Ang sabi ni Peter, fiery. Mataas ang degree. Hindi common na trial. Talagang mahirap. Physically man, emotionally man, at lahat ng aspeto. At ang kanyang panawagan, ang panawagan ni Peter, because he understand itong Revelations 2:8-11 when it comes to the church and a Christian life in the context of trial. Dahil naiintindihan ni Peter, ang sabi niya, mga minamahal, beloved, huwag kayong magulat. Think it not strange. Huwag kayong magulat kapag may mga fiery trial na itatry kayo na parang some strange thing happened unto you. Ano ang opposite nitong talata ng 1 Peter 4:12? Mas magulat kayo kung walang trials. That is the opposite of this verse. Kasi kung sinasabi sa ating huwag kayong magulat, therefore, magulat kayo kapag walang trials and tribulation. That will set our mind and our thinking about trials differently. Amen? Because the world thinks of the negative things of life differently. Ang iba ay tinetest mismo na kapag maraming pagsubok, maraming trial sa buhay ng isang mananampalataya, ang kanila agad i-declare ay wala sila sa tamang pananampalataya. At yung mga quote-unquote Christian church, yun ang very attractive doctrine na itinuturo nila. Come and you will be prosperous. Come and you will be healthy, wealthy. Everything in your life will be okay kapag kayo ay sumama na sa gawain na ito. That is very attractive. That is why maraming numbers ang sumusunod. Pero ang sabi ng salita ng Diyos from Revelation and from Peter, think it not strange concerning the fiery trial that will try you. In fact, expect it. Anticipate it. At magulat kayo kung wala. Magulat kayo kung wala. Because in the first place, whether we accept this truth or not, as a Christian and as a true Bible-believing church, we will all experience troubles. Amen? Maniwala ka at hindi sa doctrine nito, makakaranas pa rin naman tayo ng troubles of life. Tama? Ay, hindi natin maiiwasan. Dahil hindi lahat ay control natin. There are other parties, there are other people, there are other instances that impacts us, that will affect us. Hindi lahat ay control natin. Amen? Kahit nga yung pinakamataas na tao na sa buong mundo, President of the United States, marami paling mga circumstances sa buhay na he cannot control.
tayo pa kaya na common individual. So whether you believe or not sa doctrine na ito about trials, still we will face trouble of life. Most go through things didn't think they would. Many go through things didn't think they could. But ang katotohanan, mga kapatid, when we think, what we think would not matter. Why? Because what is important is our response doon sa trials and troubles of life. Why? Because it is sanctioned, allowed, approved, provided by our God. Amen? Walang lumalampas sa kanyang mata at sa kanyang mga kamay na pangyayari sa ating buhay. Lahat ay dumadaan sa kanyang providential will. That is a Christian doctrine na kailangan nating maintindihan at ma-accept sa ating buhay. So that anything na nangyayari sa atin, alam natin na ito ay proseso ng Panginoon. Kung hindi dahil sa kasalanan, salamat sa Diyos. That confirms that we are His. Kung ito man ay bunga ng ating mga kasalanan, iisa rin ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, repent, ask for forgiveness, and turn away from those sinful things of life. We were so blessed by the presence nila Pastor Badwad nung nakaraang linggo and even doon sa prayer meeting. One of the question na kailangan nating sagutin doon sa ating hamon is God still good when we suffer? Tama? Is God still good when we suffer? Anong sagot natin? He is. He is because that's the character of God na hindi magbabago. He will be good, forever be good, constantly good. Nag-iiba lang ang ating interpretation at saka yung ating understanding because ayaw natin minsan ang pag-operate ng Diyos sa ating buhay. Tama? But if we understand that He is good, He is just, He is righteous in all His dealings, therefore, anuman ang sitwasyon natin sa buhay, ang sagot natin is yes. Is God still good when we have trials and troubles? The answer is yes. In the first place, from the mouth of the Lord Jesus Christ, the troubles of life are foretold. Foretold. Look at John 16:33. Let's read together. These things I have spoken unto you, that in me ye may have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Hindi lamang foretold o prophesy of God. The verse says, ye shall have tribulation. Ano yung statement? It's a decree. Can I have an amen? Decree ng Panginoon. Utos. Hindi lamang niya prophesy na parang it depends on us kung mangyayari o hindi. Decree niya. In this world, ye shall have tribulation. It could be physical trouble experienced by the early church. Yung mga beatings nila literally sa kanilang mga katawan. Killings and everything, pagpapahirap physically. It could be emotional trouble experienced when there are suffering and death of loved ones. Nawalan ng hanap buhay, nagkaroon ng karamdaman, namatayan tayo. Those are all sufferings. Amen? Emotional sufferings. Physical, yun nga, sa hanap buhay, sa karamdaman. We may not be experiencing the suffering of the early church, but what we are also suffering is an equivalent thing when it comes to suffering. Kasi it is in many forms, yung troubles and sufferings of life. It could be relational troubles experienced at our home, doon sa mga mag-asawa, sa mga anak at mga magulang, kapag may mga relationship issues sa church, and even sa ating mga workplaces, tama? It brings us also tremendous stress and pressure kapag hindi maayos ang mga relasyon sa trabaho. All of those are forms of troubles and sufferings of life. And the rest ay marami pa in many forms. Why? It is foretold by the Lord Jesus Christ. Not only foretold, decreed, promised, utos, pangako niya na sa mundo na ito, ye shall have tribulation. This is a very hard thing to swallow. Pero ito ang provision ng Panginoon sa kanyang tunay na simbahan.
Ito ang provision ng Panginoon sa mga tunay na mananampalataya. And the wise thing to do always is to embrace. Amen? Embrace this truth that it is so provided by our God. Lalampas at dadaan tayo sa proseso na yan. Amen? Dadaan at dadaan tayo as an individual Christian and as a church as a whole. It could be in many forms. But Jesus presents Himself as the one they need in times of trouble. Why? Ang sabi sa verse, dati siya ang namatay, ngunit siya ngayon ay nabuhay na. Ang sabi sa John 63, be of good cheer, I have overcome the world. That is the equivalent of triumph. Yun yung equivalent ng we are now more than conqueror. Kasi yung nangako sa atin na mayroon man kayong tribulation of life dito sa buhay na ito, huwag kayong mag-alala na pagtagumpayan ko na ang mundo. Meaning, tapos na. We are already victorious. We are already triumphant. We are already conquerors. Because one who promised us is the one who overcome the world. He is the first and the last. Our future is secured in Him because He is the one who was dead and is alive. The one who is crucified and risen. So unang senyales ng isang unconquerable church, he may be in troubles, but the Lord already decreed they are already triumphant over trouble. So yung word na triumph, hindi yun mame-measure kapag wala ang trouble. In fact, it's the other way around. Yung pagiging triumphant natin as believer and as a true church of God is hinged saan? Doon sa mga troubles na ating nararanasan. Can I have an amen? Amen. It is hinged, nakadikit, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Amen? Palagi siyang magkasama. Kung yung triumph natin sa buhay Kristiyano ay inaasam-asam, then kailangan din na ating establish sa ating mind. Habang tayo nagjo-journey sa ating Christian faith, habang tayo ay triumphant sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, ang kanya ring kakambal ay ang mga troubles of life. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Second, a church that was rich while poor. Opposite na naman. Physically, they are poor. Pero again, sa mata ng Panginoon, they are rich. Therefore, ano yung pamantayan ng Panginoon para sabihin they are rich? It is not the literal and physical wealth because they are not. They don't have such. Sabi muli doon sa verse 9, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. But thou art rich. Again, ang sabi doon, I know thy poverty. Sanctioned by God. Hindi natin palaging sasabihin lagi na ang isang nandoon sa poverty ay kinalimutan na ng Panginoon. Amen? Even yung physical, literal na poverty sa lupa ay allowed, provided, decreed, ay galing pa rin doon sa dumaan pa rin doon sa providential hand of our God. Because this group was a poor church literally in terms of their physical, material definition of being rich. There's no indication that they have the great temples and buildings, plush carpets, large property, magagandang sound system katulad natin, audio, video. Of course, nung araw, wala pa yung mga bagay na yan. Pero yung example na binabanggit ko is yung in comparison today, physically, gracious ang Panginoon sa mga simbahan right now. Mga naunang mga simbahan ay wala ng ganong klaseng pribilehiyo. Yung physical and literal wealth being a church of God. But the Bible says in the eyes of God, they were rich. Again, so yun na ating ngayon aalamin. Saan sila? May bilang isang simbahan. These people were physically poor as individuals, barely enough to survive. But through their rich faith, they know they had eternal riches. That's the definition of God's richness. Eternal riches. Not this physical and temporal. Hindi mini-measure dun sa physical and temporal things of life.
And which New Testament church, mga kapatid, ang nag-remind sa atin ng simbahan na katulad ng sa Smyrna? The Macedonian Church. Amen? The Macedonian Church in 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Look at the testimony of this church. Let's read together. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. But first, in verse 1, kaya lamang nagkaroon ng testimonya na ito, simbahan na ito, saan galing? Sa grasya ng Panginoon. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God. Amen? Bestowed on the churches of Macedonia. Verse 3, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Kasi kung talagang sa kakayanan lang nila, wala sila talagang kakayanan na magbigay because of their deep poverty. But in verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Look at verse 5. Let's read. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. There's the partnership, the love and the grace of God to the church. Ano ang response ng church? But first gave their own selves to the Lord. Amen? Hindi na nga pinag-uusapan dito yung literal and physical and tangible wealth or amount man. Ano ang naging basihan kung bakit naging magandang example ang church ng Macedonia? Ano na nilang binigay? Sarili. Amen? Before anything else, before we can even literally give our money, our resources, our time, ang talagang question muna na dapat natin sagutin sa Panginoon, have we given ourselves to God? Amen? Have we given ourselves to God? Yun ang kauna-unahan dapat natin na sagutin. Therefore, kapag yun ang nasettle, everything flows. Hindi mahihirapan ng isang mananampalataya na maging tapat sa kanyang tithes and offering. Naibigay na nga sarili. Amen? Ang kanyang oras, ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, ang kanyang devotion, ang kanyang pagmamahal sa Diyos, ang kanyang pagmamahal sa ibang tao, ang pagsasubject ng kanyang sarili to be discipled also and also to be mature in the faith, to witness to others. Why? Kaya hindi na magiging mahirap lahat na yun. Why? Because he already gave or he or she already gave himself or herself. That is the formula of service. Tama? So everything follows. Kung may problema doon sa aking mga binanggit na sub niya, may problema doon sa verse 5. Can I have an amen? So ang una natin muna na ireresolba in the sight of God is verse 5. Have we already given ourselves to God? A true Christian understands this principle that the true riches is not measured by the tangible things of life, because in the sight of God, the standard is always measured in eternal terms. Amen? Yun palagi ang measurement ng Panginoon. Yung mga bagay na makalangit. Now, let us consider our opportunities for lasting riches. First, we are rich in our position in Christ. This is a very important doctrine also. Ano na ngayon ang position natin now that we are saved in the sight of God? Look at 2 Corinthians 8:9. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Again, not on the literal context. Yung pagbaba ng Panginoon, kaya tayo naging mayaman ngayon. In what context? In what terms? In eternal riches. Ano na tayo ngayon? Co-heirs. Co-heirs of Jesus Christ. Tama? So kung ano lahat nung kay Jesus Christ from the Father, ay atin din. And can you enumerate and can you measure that? It's immeasurable. Amen? Lahat noong nasa Panginoong Jesus, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo ay co-heirs na of the Lord Jesus Christ. And it's not even measurable in human eyes. So positionally, sino talaga ang mayaman? Yung mga mananampalataya. Amen?
Unless we will measure it doon sa tangible measurement ng mundo, then magdadoubt tayo. But if you will measure it in eternal measurement, tayo yon, yung mga anak ng Diyos. We are rich in works for Christ, you see. Hindi lahat ng mga magagandang ginagawa ng mga tao, kung sila hindi pangaligtas, ay tinatanggap ng Diyos. Amen? So, pribilehiyo sa atin ngayong mga ligtas na tayo, lahat ng magaganda nating ginagawa ngayon, katanggap-tanggap na sa Diyos. That's also the fruit, yung bunga ng ating kaligtasan, nung tayo na-reconcile na sa Panginoon. Tinatanggap niya ng ating mga alay. Tinatanggap niya ng ating mga mabubuting gawa right now because we are already saved. In 1 Timothy 6:18, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. We are not doing good to be saved. We are doing more good right now because we are already saved. Because we are already saved. We are rich in sharing the reproach of Christ. Look at the testimony of Moses. Let's read verse 24. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Look at 26. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Ano ang mentality ng mundo? If you cannot beat them, join them. Tama? If you cannot beat them, join them. Magjo-join ka sa isang kumpanya na punong-puno ng mga korupsyon, hindi mo sila mabit, join them. That is the world equation. Nanladaya sila doon sa kanilang pagtatrabaho, nag-iisa kang hindi gumagawa, sasabihin natin? Karamihan naman, lahat ginagawa, so parehas na lang. And, kung pipiliin mo naman ay yung pagsunod sa Panginoon, katulad ni Moses, expect mo na the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Ano sabi ito sa 26? Choosing rather to suffer affliction. If you will choose the path na magiging kalugod-lugod sa Diyos, expect mo rin that you will be afflicted. Tama? Because you are moving doon sa opposite flow ng mundo. Hindi ka sumasabay sa Kanya, you are in the opposite side. And what will you expect? Then, opposition from them because you are contrary to their direction. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Naranasan ko ang mga ganitong bagay. I have shared this to some of the men, maybe sa mga testimony time na i-share ko na noon pa. Yung para akong ping-pong ball. Because I have been in a corrupted project back sa Pilipinas nung ako nagtatrabaho pa doon sa Japanese company. Magpapapirma ka ng payment. And literally, talagang pinagpupuyatan ko lahat ng iyan dahil para yung mga backup documents ay tama upang wala kang maibalik sa iyo. Because you don't want to be corrupted. Alam mong hindi ka lugod-lugod yun sa Panginoon. So sa iyong pagtatrabaho, pinipilit mong gumawa ng tama in the eyes of the Lord. Because you want to please the Lord. Amen? So gumagawa ka na ngayon ng tama. But then, the opposition comes. Para kang ping-pong ball, papapirma ako dito, then sasabihin, doon ka muna magpapirma. Pagpunta doon ka muna sa kabila. Then pagkasabit doon, doon ka na naman sa kabila. So, para akong ping-pong. And then, aalis ako ng opisina na walang nakapapirmahan. And then, naririnig mo yung mga ridicule sa likuran, they are laughing. Pinagtatawanan ka na para kang laruan. Those things, yung sinasabi ni Moses sa verse 25, choosing, you see, that is the decision of the Christian. May pagpili tayo right now. Are we going to choose to suffer affliction with whom? With the people of God, than to enjoy the pleasure of sin for a what? For a season. Bakit ang comparison for a season? Dahil yung tunay na mananampalataya, alam natin na yung ating ginagawa na yun has eternal value and consequences. So alam natin for a season ang affliction, for a season ang ridicule, ang opposition, but we know yun namang bunga is eternal riches. And that is the comparison, that is the richness in sharing the reproach of Christ.
there is a challenge for us to choose. Pero hindi inililihim ng Panginoon ang salita ng Diyos ang katotohanan that physically, literally, we will suffer some affliction. Amen? In choosing the reproach of Christ. In choosing the right path that will give glory and honor to our God. And finally, in James 2:5, we are rich in faith. Here can my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which He had promised to them that love Him. Again, ano ang comparison ng Panginoon para maunawaan natin? Heirs of the kingdom which He had promised to them that love Him. Eternal. So in order for us to miss this point, ano yon? Iko-compare natin siya saan? Doon lamang sa temporal. The right comparison sa lahat ng mga trials and troubles and reproaches of life, affliction of life, dapat ang comparison ay what? Yung eternal. Because sabi ni Paul sa Romans chapter 8:18, for I reckon that the present suffering of life cannot be compared to the glory which shall be revealed in us. So sa kada decision natin, sa kada papasukan natin, na aksyon na alam natin makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos, the right approach is to expect opposition, amen? Expect affliction, but it is for a moment. Why? Because there is an eternal riches awaiting us. Tanggalin mo yung mga eternal, anong gagawin natin? I-embrace na lang natin yung for a moment. And we will be compromised in our faith. Amen? It has to be compared always doon sa eternal. So that's the challenge also for us. How about us? Are we resolved doon sa mga katotohanan nating binasa sa testimonya ni Moses? That the people of God, the true believers, the true Christians are the rich people in the sight of God. Are we still entertaining the thought na tayo yung kaawa-awa? I hope not. Because we are not. Amen? Tayo yung mga conquerors, tayo yung mga triumphant. Tayo ang may buhay na walang hanggan. Na even sa suffering and affliction, ang sabi ng Panginoon, magala kayo. That confirms you are mine. So sa atin, habang tayo nire-ridicule ng mga hindi mananampalataya man, magsaya tayo. Yun ang hamon sa atin ng Panginoon. Magsaya tayo. That confirms that we are His. Therefore, dapat tama ang definition natin ng blessing, tama ang definition natin ng richness, tama ang definition natin ng tunay na yaman. That's not the earthly and material things of earth. It is always compared to the eternal riches, which is in heaven. So the signs of the unconquerable church, triumphant while troubled. Hindi natin inaatrasan ang troubles of life. Amen? Sinusugod natin. Hindi natin tinatakbuhan. Kaya nga ang salita ng Diyos, do not fear. Doon sa mga kayang gawin natin dito sa lupa. Ano lang ang kayang i-damage sa atin ng mundo? Our physical body, in which talaga namang mawawala later on. Amen? Yun ang hamon sa atin ng salita ng Diyos. But in order for us to experience triumph, ay kailangan natin ding suungin ang mga troubles of life. At para natin mapatunayan din yung tunay na meaning ng richness in the sight of God, anong testing niyan? Minsan meron din tayong mga poor situation in life. At hindi yun ang nagde-determine kung talagang tayo ay rich in the sight of God. Because He is measuring the true riches in eternal terms. Amen? And unang-una, positionally, hindi na maaagaw sa atin yon. Dahil tayo ang may buhay na walang hanggan. Finally, a church that was faithful while suffering. Again, matetest yung ating faithfulness sa Panginoon. Kailan? Hindi kapag okay ang lahat. Kapag hindi may freedom lahat ang ating panambahan. Hindi kapag okay lahat ang trabaho natin. Hindi kapag healthy palagi ang ating pangangatawan. Amen? Kung hindi, kailan matetest ang faithfulness? When there's suffering. When there is suffering.
It may be our health. Unfortunately, noong research ko yung myocardial na hindi na pala maaalis tong problema ko sa sa heart. Hanggang sa dulo na. So that is maybe one of the suffering that I may experience time to time kasi minsan talagang kumikirot pa rin time to time. Maaring ano yung mga darating pa sa atin, relational instances na kung saan nagkaproblema tayo sa ating mga relationship, sa ating mga pagtatrabaho, nawawala ng mga work, and in other forms. But the question is again, we will still be faithful. Ano man yung suffering na mayroon tayo, ano man yung mga bagay na dinadaanan natin sa araw-araw. Ano ang nagtitrigger sa atin to finish our course? Tapusin yung ating race na isinet sa atin ng Panginoon. Will it be the suffering of life? Where in fact, so provided and so allowed, sanctioned by our God. But the challenge always is, are we going to stay faithful in the midst of the suffering? Lalo pa doon sa physical, amen? Kapag beaten yung ating physical body, lalo na ng mga karamdaman, ay talagang may malaking hamon if we will stay faithful. Nawalan tayo ng trabaho. Yung mga bagay na yan, that beats our resolve to be faithful. In Revelations 2:10, let's read, "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." You see, fear none. Hindi talaga tayo tinuruan ng Panginoon na matakot sa lahat ng mga trials and suffering na ating dadanasin. Amen? In fact, the Bible keeps on telling us, "Fear thou not, for I am with thee. I will help thee. I will uphold thee in the right hand of my righteousness." Fear none of those things which thou shalt suffer. That's literal. That's physical. Ano lang ang kayang gawin ng devil? Behold, the devil shall cast some of you into prison. Ano lang ang kayang ibato sa atin ng devil? Physical. In this flesh. Why? Because our soul is already secured. Amen? Already secured with God. He can beat the flesh. He can throw the flesh into prison. Ito ang ginawang halimbawa. Because this is the most common thing na ginagawa ni Satan doon sa mga naunang mananampalataya. Especially, alam natin ang buhay na buhay ni Apostle Pablo. Pero ano lang, kita nyo ang kayang gawin ng Diablo sa atin? Yung katawan lang. Ang kaya niyang bulabugin, kumbaga. Because the soul is already secured with our Lord Jesus Christ. The verse says, "Fear none of those things which thou shalt suffer." Again, another doctrine that it is decreed by God. It is decreed by God. Hindi lamang natin to parang tawag dito yung incidentals. Hindi natin itinuturo ito na parang incidentals lang sa buhay ng Kristiyano na parang optional. Alam niyo, ibig kong sabihin na minsan darating, minsan wala. Ang doctrine na ating ini-establish right now sa ating buhay, it is decreed by God. Promised by God, sanctioned by God. It is a promise, it is a decree, and all believers suffer to some degree. Look at Paul's letter to Timothy. Let's read together. "Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Ilagay na ulit natin doon sa opposite. Para maiwasan mo yung persecution, then wag kang mag-live godly. Tama? Ganun din ang tamang pag-i-interpret natin sa salita ng Diyos. Ilalagay natin doon sa opposite. Or, tama, yun lang ang context niya. Kung ayaw mo ng persecution at wag kang mag-suffer, then mag-compromise ka sa iyong Christian life. Amen? Do not live godly. Go with the flow. Diba? Go with the world.
Pero kung pipiliin mo ang katulad ng sinabi ni Moses, that if you want to follow God, you have to be ready as well to choose to suffer affliction. Amen? To choose to suffer persecution. Hindi natin alam yung mga mananampalataya kung anong ginawa ng mundo doon sa mga mananampalataya. But one of the paintings na aking nakita online is si Polycarp of Smyrna. He was literally burned at stake. Siya si Polycarp at mananampalataya sa Smyrna. Itong church na ating binasa. The many old paintings noong unang panahon, kaya siya nag-e-exist. Why? Because the one who made it na witness. So ito yung form noon dahil wala pa ang camera. Amen? Paano nila mape-preserve yung authenticity ng mga nangyari nung araw? Through painting. Amen? Sa court, di ba kung ano yung mga itsura ng mga parties doon sa korte, wala naman, hindi pwede ang mag-record o mag-take ng picture. Merong, di ba, merong nagpipinta, merong nagdo-drawing. This is the same concept. Nung unang panahon, na sila nakakapag-paint because they experienced that, they witnessed what happened. And one of the believers in Smyrna, yung church na binanggit natin sa Revelation, is si Polycarp. He was literally burned at stake. Si Ignatius naman sa Antioch, the early church. Again, the illustration said so. They were cast to the lions at it confirmed. Ganyan yung ginawa kay Daniel. Amen? Noong unang panahon, ganun ang palaging ginagawa nila. They will be thrown to the den of lions because of their faith. At yung mga, alam niyo yung mga mosaic tiles, yung mga nasa toilet natin na maliliit, marami yan ay ginagawa din na parang form of painting o form ng mga nangyari nung araw. Isa yun doon sa ginawa, yung mga mosaic tiles na yan, to illustrate to us that many were being tortured to death by dogs. Literally by dogs. So anong ipinapakita sa atin yan? Many are crucified, waxed or burned. Ang sinasabi natin is hindi natin chine-chase. Pastor, para tayo mapapatunayan na tunay na simbahan, yan, isubo din natin ating mga katawan sa mga apoy. Hindi, iyon ang turo sa atin ng Panginoon. Yan ang provision ng Panginoon sa kanila at that time. Kung sa kapanahon na natin ngayon, well, gracious ang Panginoon. Tama, mabiyaya ang Panginoon kung hindi tayo nakakaranas ng mga literal and physical beatings such as them. But to eliminate these things as if kapag nangyari yung mga bagay na yan, immediately sasabihin natin they are not the true church, that's the contrary. Dahil ang tinuro ng Panginoon talaga, in this world you shall have tribulation. You shall suffer persecution if you will be living a godly life. At hindi yun nabago dahil 2023 na, amen? Hindi natin ni-revise yung Bible. Ganun pa rin ang provision ng Panginoon, iba lang ang forms ng mga trials and persecution sa kapanahunan natin. But the calling is the same. Will we stay faithful if we suffer such trials and persecutions of life? Kaya madaling lumipat ng pananampalataya. Amen? Kung hindi tunay na ligtas. Dahil ayaw natin ng physical trials and persecution. But if we are sure of our faith, we are true believers of Christ, itinuro sa atin ng Panginoon, sinabi niya, sanction niya, allowed niya. Ang panalangin natin when it comes is Lord, bigyan mo po kami ng iyong maraming grasya para aming mapagtagumpayan. That we can be triumphant over the troubles that we are experiencing. Ano yung pangalawang point natin? That we can still be declared rich even though we are literally poor in many terms. And we can still be faithful even we are suffering. Because that is the provision of God through His true church. Yun ang sabi ng message ng song sa atin kanina. Amen? So teaching the contrary is not wise. Kung gusto lang nating parang ma-entertain yung ating sarili, na sasabihin natin sa ating mga sarili is the contrary, or sa ating mga anak is the contrary.
because that is not the provision of God. In fact, kailangan nating encourage ang bawat isa. Kung may mga trials man din at mga pagsubok, encourage them na, I will pray for you, Brad. I will pray for you, sis. The church will pray for all of us so that we can have the grace of God to journey through the many trials of our life. Are we going to stop because we are ridiculed by people? Are we going to stop because we are tired and discouraged? Are we going to press on, or are we going to press on until our last breath? Yan ang binitawan ni Apostol Pablo sa Philippians 3:10-14. Let's read starting from verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either well already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Here's the secret. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Anong treatment natin sa suffering na inalaw ng Panginoon? High calling. If it is high calling from God, therefore, ito yung pinakamataas na antas ng anumang sitwasyon natin sa buhay. Amen? That is the highest form of profession. That is the highest form of any situation sa buhay na sanction at blessed ng ating Panginoon. That even that suffering is the high calling of God. And Paul says, I will press toward. I will finish my course. I will keep the faith. Are we in the church that is triumphant while troubled? Ano ang ating response being the member of God's church? Whilst we are in trouble, okay, ini-embrace natin at hindi tayo nagugulat. In fact, nagugulat tayo kung wala ang mga trials and troubles of life. Otherwise, lipat na lang tayo sa ibang pananampalataya. Amen? Ibang pananampalataya na kung saan ay sinisik din ang approval ng mga gobyerno o ng batas ng proteksyon ng mga gobyerno so that they will not suffer. Right? But it's the other way around. It's the other way around. The forms of trials that we may have, it could be in physical terms, karamdaman, kawalan ng hanap buhay, mga issues natin sa trabaho or relation, or sa society, or gusto nating lumakad ng pagsunod sa Panginoon, but it is in the opposite side of the world, and that we are tempted to be compromised. Amen? Then, just like Moses, are we going to choose to suffer affliction with the people of God than to experience yung compromise which is just for a season? And finally, are we going to be faithful whilst we are suffering? Or ang tatanong natin palagi sa Diyos is, katulad ng tanong na ni Job nung sinagot siya ng Panginoon, Job, nasaan ka noong kinreate ko ang heaven and earth? Are we going to complain to God? We are experiencing the suffering of life? Or that is the very good opportunity to say that we will continue faithfully whilst suffering. That is the church at Smyrna. In-embrace ang trouble, and so do we. Amen? Mabiyaya ang Panginoon, wala tayong mga literal na nakita nating halimbawa kay Polycarp sa Smyrna, si Ignatius doon sa Antioch, at yung mga pinapakain sa dogs. Amen? Salamat sa Panginoon, wala ang mga pangyayari na yan sa mga simbahan. But in some other region, na bawal pa rin talaga ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, they are experiencing, amen? Especially doon sa mga communist country. And so when we look at that, we may have some, hindi natin ina-undermine yung mga experiences natin na mga suffering sa ngayon. Hindi natin minamaliit yun. Because kanya-kanya
na provision ng Panginoon sa kada mananampalataya. Amen? Yung magaan sa akin ay maaring mabigat sa isang kapatid. Amen? At yung magaan doon sa isang kapatid ay maaring mabigat sa akin. But iisa lang dapat ang response. We embrace it. And we continue to proclaim that we are already triumphant in the many troubles of life. Hindi siya tinatakbuhan. Ang sabi ng verse 11, fear not if you are experiencing such sufferings. As we conclude, mga kapatid, ang sabi doon sa verse 11, may reward ang Panginoon for overcomers. Finishing our course, our race indicates that our salvation is genuine. Noong prayer meeting natin sa John chapter 6, di ba? Ang tanong ni Jesus Christ sa mga disciple, will you also go away? Magi-stop ba tayo? Titigil ba tayo? Iiwan ba natin ang Panginoong Jesus? Sabi sa Revelations 2:11, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Therefore, if we want to examine yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, ano ang ating dapat na gawin? Tapusin yung ating race. Amen? Kamatayan na natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. Is that the biblical measurement? That is. Because nang sabi ng Panginoon sa John chapter 6, after nang wala na ang mga miracle, after na nagugutom na, di ba hindi na sumunod sa ating Panginoong Jesus? Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga apostoles, will you also go away? Anong sagot ni Peter? Saan kami pupunta? Nasa iyo ang words of eternal life. Ibig sabihin, walang talagang pupuntahan na ang isang tunay na mananampalataya kundi sa Panginoong Jesus lamang. Amen? Not in this world. Kundi sa Panginoong Jesus lamang. Will you also go away? Hindi na, Panginoon. Saan kami pupunta? We will be lost. Sa iyo lamang kami pupunta dahil nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. And we believe, we are sure that you are the Son of God. You are the Christ. Those two statements, napaka-powerful yon kapag binitawan natin ng mga mananampalataya right now. Panginoon, sa biyaya mo po, tatapusin po namin ang aming buhay. Nakasama ka at paglilingkuran ka. Bakit? Dahil nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Amen? Pangalawa, because we believe, we are sure that Jesus Christ is the Son of God. Ngayon, iiwan natin yung Diyos, iiwan natin yung Son of God. Anong indication ng mga bagay na yon? Hindi na wala ang kaligtasan, but that is a dangerous truth that maybe that person is not yet saved. Tama? So kung i-examine natin ating pananampalataya, not only ourselves, our spouse, our husband, our wife, hindi man natin masabing diretsa, nasabi na natin dito sa pulpit, nasabi na ni Jesus Christ sa John chapter 6 sa ating mga anak, that should stand as well. Anak, daddy, mommy, kaibigan natin, kapatid sa pananampalataya, sama-sama nating tapusin yung ating buhay na kapiling ang Panginoong Jesus. Amen? Because it is the Lord Jesus Christ who is asking us right now, will you also go away? That is the very obvious indication na tunay na mananampalataya ang isang tao. Ano yon? Tatapusin niya ang buhay na ito sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Hindi yun ang magliligtas. Ligtas na tayo doon sa ginawa ni Jesus Christ. But that will indicate that a person is truly saved if we will finish this life serving God at hindi tayo lalayo sa ating Panginoong Jesus. Amen? And we pray for one another for that. At ginagawa natin ang ating simbahan as a platform, as a lugar, as ang isang simbahan na kung saan is makater yung hamon na iyon sa bawat isa. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay. Amen? There may be troubles,
We may be poor time to time. We may be suffering in many forms. But still, just like the Church of Smyrna, katulad ng message din ng song, tayo ba ay masasabing faithful until the end? At sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. We have our children na lumalayo, asawa na lumalayo, kaibigan, kamag-anak na lumalayo sa Panginoon. Ang answer nila, hindi sila makasagot sa Panginoong Jesus, will you also go away? And the answer is, maybe silent. Or talagang alam nating no, dahil lumayo na sa Panginoon. Let's pray for them. Amen? Number 1, pray for them. And second, meron tayong influence sa kanila. Let's be faithful. Let's be faithful. Because they are looking. Nasa likuran natin sila, tinitingnan kung tatapusin din natin ang race na ito. Bago natin sila ma-encourage at masabihan, tayo muna ang sumagot sa Panginoong Jesus. Amen? Tinatanong tayo ng Panginoon ngayon, will you go away? Will you also go away? What is our answer to that question? Forget Pastor Raymond asking that question. It's the Lord Jesus Christ asking us, will you also go away? Sana ang sagot natin, hindi po Panginoon sa biyaya mo, nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. We are assured, we believe that you are the Son of God, you are Christ. Therefore, by your grace and mercy, we will not go away. Amen? And we will pray for each other for that. Let's all stand up and let's pray. Father in heaven, we thank you, O God, for the preaching of your word. Such a heavy invitation to all of us. But such a blessing to understand. Such a blessing to know, mayroon pong simbahan, Panginoon, na biniyayaan mo with your grace, your mercy, and your love. Simbahan sa Smyrna na tinapos kanilang race, tinapos ang kanila po, Panginoong, buhay at naging sigurado sa kanilang sagot sa iyo nung sila yung tinanong din, will you also go away? The testimony of the church revealed that they did not go away. Tinapos nila ang kanilang race, tinapos nila ang yung panawagan sa kanila, the high calling na yung tinawag sa kanila ay kanila pong tinapos because naan sa kanila ang indikasyon ng unconquered, triumphant church even though they are in troubles. They are rich in your sight even though literally, physically, they are poor. And they have finished their course even though they are suffering. Panginoon, kami po'y malayo, Panginoon, sa testimony ng simbahan na ito. And we ask for forgiveness. Kung minsan, Panginoon, ang aming pong pagmamahal sa iyo ay minimeasure namin sa kawalan ng mga troubles and trials of life. Na ang nais namin lamang ay ang mga physical wealth para namin masabi that kami po yung pinagpapala. At kami po yung nasya-shaken, Panginoon, and sometimes we are contemplating on running away. Huwag nang maglingkod sa iyo, to stop loving and serving you because we are suffering. For that, we ask for forgiveness. We ask for forgiveness. Salamat, Panginoon, sa iyong pangungusap. Salamat sa testimony ng simbahan na ito. At salamat sa malinaw na pamantayan mo, O Diyos, upang alam po namin ang aming mga gagawin moving forward as an individual Christian and as an individual church. Lord, trials and troubles of life will come. It is not a thing na kami ikagugulat namin, but it is a thing to be expected of. In this life, we shall have tribulation. Galing yun sa bibig mo, Panginoon. It is your provision. It is sanctioned by you. It is approved by you. It is the process for you, for us to be tried, and that kapag kami lumampas sa mga pagsubok na to, we will be
as precious as gold na magiging kagamit-gamit palagi sa iyo, Panginoon. Maraming kahirapan, marami pong, Panginoong, forms of poverty in life. It may be doon sa aming mga physical na trabaho na minsan po ay nawawala. Mga pangangailangan financial. Pangangatawan po namin na humihina at nagkakaramdam. But in spite of all this, Panginoon, we know that we are rich in your sight because kami po ang may buhay na walang hanggan. Huwag sana namin makalimutan ang mga katotohanan na ito, Panginoon. And finally, there are many forms of sufferings in lives na dumarating sa kada isa sa amin. But your final question to us, are we going to go away? Will you also go away? The Lord Jesus Christ asking a personal question to all of us. Maganda sigurong sa oras na ito, mga kapatid, sa amin ding mga tagapakinig, mga kapwa mananampalataya online, let's answer that question today. The Lord Jesus Christ is asking us a very important question. Will you also go away? Will you also go away? Or will we answer the answer of Peter? Lord, we will not. Nasa sayo po ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo po ang words of eternal life. At kami naniniwala, we are assured, we believe that you are the Son of God. And if we are in the Son of God, kung tayo ay kapiling natin ng Diyos, ang Diyos ay nasa sa atin, who can be against us? May that be the answer today as we challenge ourselves to commit once more. May you answer the Lord Jesus Christ's question today. Will you also go away? Lord, we ask for your grace, we ask for your mercy. Sa kahinaan ng aming katawan, sa marami pong troubles of life, bumibigay po, Panginoon, ang aming resolve. We are sometimes contemplating on running away, quitting, stopping on loving and serving you. But may this be a very good day for all of us, O God, because this is the opportunity to answer that question. Sa awa mo po at sa biyaya mo po, ayaw po naming lumayo. Gusto po naming tapusin ang buhay na ito sa piling mo. Gusto naming tapusin ang buhay na ito sa loob ng simbahan na kami po'y maglilingkod, kami po'y aakay ng mga kaluluwa, kami po'y mag-aaral na yung salita. Kami po, Panginoon, ay lalayo sa mga kasalanan. At kami ay magiging isang magandang halimbawa rin ng mga faithful na mananampalataya, that we may influence others to follow you as well. Salamat po sa iyong pangungusap, Panginoon. Salamat po sa testimonya ng simbahan sa Smyrna and even the Church of Macedonia. Yun po ang desire ng Dunes Baptist Church, O God. Na sama-sama kaming tatapusin ang race na iyong isinet sa amin. That we will reach for that prize of the high calling in Christ Jesus. We thank you for the testimony of the apostles, and we thank you for the testimony of the many churches before us, not only the church in Smyrna, na piniling tapusin paglingkuran ka ng may katapatan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangungusap sa amin. Salamat sa iyong provision sa simbahan na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong grasya at awa. Kung wala itong grasya at awa mo sa amin, Panginoon, we cannot finish our course. We thank you, we love you, because you have first loved us. In this we ask and pray in the name of Jesus Christ. His people will say, Amen.